So tell us a little bit about your history, paano nag-start to, and when did this idea, saan mo nakuha itong idea na to help sari-sari stores? Well, lahat tayo lumaki sa Pilipinas. Alam natin yung sari-sari store. No? Sa kada kanto ng Pilipinas, meron talagang sari-sari store. Bumibili ako ng biscuit, candy. No? So, for the longest time also, siguro mga 20 plus years na ako nagtatrabaho, nakatrabaho ko yung mga malalaking manufacturers. Lagi nilang sinasabi, ang hirap maabot ng mga sari-sari stores. Diba? So parang ironic na they're in every corner, pero at the same time, mahirap silang maabot. So, since ang background ko naman, IT, so yun talaga yung tinutukan namin. No? So, we focused on building a technology company that was really focused on figuring out how to digitize the sari-sari store. No? Kasi nung natutunan namin yung negosyo ng sari-sari store, napakahirap talaga, no? Mabusisi. In fact, dito sa tindahan ni Tata Jun, bukas ka ng 6:30, matapos ka ng 6:30, no? 12 hours, no? So, and then number 2, lahat medyo kailangan nakalista, no? So, mano-mano yung order taking. So, napakahirap nun, no? So halos bawal magbakasyon, bawal magkasakit, no? So yun talaga yung tinutukan namin. And when we found that gap, that was something that we really tried working very hard on. And siguro nung nagdaan yung pandemic, mas lalong napaigi or lalong mas napafocus, no, na yung effort is paano ba natin tulungan ang neighborhood sari-sari store. Now, interesting yung minention mo, no? Sari-sari store and digitalization. Parang, konti lang siguro yung mag-iisip na i-digitize yung sari-sari store. So, can you tell us more about that? Papaano natutulungan ng sari-sari store yung through digitalization? Ano bang, I mean, do they really need to be digitized? Yes, I really think so. Kung makikita mo sa loob tayo ng sari-sari store, napakaraming SKU nito, no? Hindi SKU is stock keeping unit, technical term, but SKU is one type of product, no? So, napakarami nito, and can you imagine memorizing all of the prices of all of the goods? So, well, yung pag sari-sari store ka, medyo, I mean, kasi kami sa family ko, medyo, for a while, no, may sari-sari store, so kailangan memorize mo. Minsan, kapag hindi mo memorize, tatawagin mo lang, magkano nga yung very ganun, di ba? Correct. And that makes it actually very difficult. So, kung gusto mong magdagdag ng item na paninda, madadagdagan yung i-memorize mo. So ngayon, dahil sa perfect example mo, ikaw pwede ka magtinda pero tumatawag ka pa rin kay mami para makuha mo yung presyo. And yun yung mahirap sa kanya. Number 2, ngayon pang panahon na nagtataasan lahat ng bilihin, yung presyo nagbabago-bago rin. No? So minsan talagang mahirap yun. No? So parang tayo, pinamemorize mo ako ng Excel 100 rows, ito 2,000 rows. Di ba? So, yun talaga yung kahirapan nung sitwasyon na yun. Di ba? So, lastly also, ang nakita namin is that bakit pagka yung mga malalaking negosyo, naka-digitize sila. Right? And, kumbaga, parehas yung ginagawa nilang tulong, yung computer, parehas yung ginagawa nilang tulong, pero siguro yung size is different, no? You could say 10,000, i-systemize mo na. But I think also na lalong lumalakas ang e-commerce right now, patungo doon sa pagdi-digitize, talagang mag-uumpisa yun mula sa bahay. And in this particular case, mula sa sari-sari store.